Malapit ng formal na tapusin ng Sheikh ang isang kasunduang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kasama ang negosyanteng si Ricardo Perez. Maingat na inihanda ang marangyang pagtitipon ng gabing iyon upang siya'y mapabilib. Muli na naman, gaya ng napakaraming beses sa kanyang buhay, lahat ng tao ay sinasabi lamang ang gusto niyang marinig. Pagod na sa paulit-ulit na larong iyon, ang larong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta, tumayo siya mula sa kanyang upuan, handa ng umalis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang hindi inaasahang tanawin ang umagaw sa kanyang pansin. Sa isang tahimik na sulok ng bulwagan, malayo sa mga ilaw at atensyon, may isang dalagang sumasayaw mag-isa. Hindi siya nagtatanghal, hindi siya naghahangad ng pansin. Siya'y basta gumagalaw lamang, walang kamalay-malay na may nanunood. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napahinto ang pinakamakapangyarihang lalaki sa silid. Inayos ni Karim Al-Rashid ang manggas ng kanyang barong at muling inilibot ang tingin sa ballroom. Marahil 10 beses na niya iyon ginawa ng gabing iyon. Lahat ay kumikislap. Nagniningning na mga chandelier, makintab na mga baso ng champagne, mga ngiting bahagyang masyadong malapad upang maging tunay. Perpekto ang handa ni Ricardo Perez para sa kanya. Halos sobra sa perpekto. Muling lumapit si Ricardo, may kasamang isa pang lalaki, isang hindi kilala ni Karim, na nakasuot ng kulay abong suit. "Sheikh, ito po ang aming pinuno ng logistics. Matagal na po niyang inaasam na makilala kayo," sabi ni Ricardo. Iniabot ng lalaki ang kamay ng may labis na pananabik, muntik pang matapon ang kanyang inumin. Binati siya ni Karim ng magalang, ngunit lumihis ang kanyang pansin. Habang nagsisimulang magsalita ang direktor ng logistics tungkol sa mga sistema, pagpapadala at schedule, ang mga mata ni Ricardo ay nakatuon na sa iba. Nililibot niya ang silid, naghahanap ng susunod na tao. Nakangiti ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang isipan ay matagal nang wala roon. At nang may isa pang kilalang panauhin na lumitaw sa kabilang panig ng silid, hindi na nag-atubili si Ricardo. "Paumanhin muna, kailangan kong salubungin ang isang mahalagang katuwang," sabi niya. Pinuputol ang sariling kasamahan sa gitna ng pangungusap bago tuluyang lumayo. Naiwang nakatayo ang direktor ng logistics, hindi alam ang gagawin, baso'y nasa kamay pa rin. Napansin ni Karim ang lahat. Napansin niya kung paanong hindi umaabot sa mga mata ang mga ngiti. Napansin niya kung gaano kabilis itapon ang mga tao kapag wala na silang silbi. Napagtanto niya na para kay Ricardo Perez, may dalawang uri lamang ng tao, may halaga o hindi nakikita. Walang gitna. Nagpatuloy ang gabi sa parehong hungkag na ritmo. Mga usapang walang kahulugan, mga papuring sobra-sobra hanggang mawalan ng saysay, mga pagsang-ayon kahit hindi pa tapos ang tanong. Naranasan na ni Karim ang lahat ng ito. 2 bansa, hindi mabilang na mga pagtitipong katulad nito. Bawat detalye sadyang inayos upang siya'y mahikayat sa isang pasya. Uminom siya muli ng tubig, ibinalik ang baso sa mesa at palihim na napabuntong hininga. Sobra na. Hindi kailangan ng kasunduang ito ng musika at kristal na mga chandelier. Sapat na ang isang simpleng opisina. Handa na siyang umalis. Ngunit sa sandaling siya'y tumayo, may isang kakaibang bagay ang muling umagaw sa kanyang pansin. Sa pinakadulong sulok, malayo sa makikinis na mesa at mga panauhing may matataas na katungkulan, huminto sandali ang isang dalagang nakasimpleng uniforme. Tila nasa pagitan siya ng mga gawain, marahil ay humihinga muna, marahang lumulutang sa hangin ng musika. At pagkatapos, na para bang hinihila ng himig, nagsimula siyang gumalaw. Walang koreografiya, walang intensyong magtanghal. Siya lamang tumutugon sa ritmo. Marahang gumalaw ang kanyang mga braso, magaan at banayad ang kanyang mga hakbang,
halos hindi humihiwalay sa sahig. Sa loob ng ilang saglit, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa simpleng kilos na iyon, nakita ni Karim ang isang bagay na buong gabing nawala. Isang bagay na tunay. Hindi siya sumasayaw upang makita. Sumasayaw siya dahil iyon ang nagbibigay sa kanya ng saya. Dahil inaanyayahan siya ng musika. Sa sandaling iyon, wala nang iba pang umiiral para sa kanya. Nakatayo si Karim, hindi gumagalaw, nanonood. Hindi bilang isang makapangyarihang lalaki, kundi bilang isang taong marunong makakita ng bihirang sandali ng katapatan sa mundong itinayo sa pagpapanggap. Walang ibang nakapansin. Patuloy ang tawanan, ang halubilo, ang pagpapanggap na may malasakit sa mga usapan. Ngunit sa nakalimutang sulok na iyon, may isang tunay na bagay na nangyayari. Dumilat ang dalaga, biglang namalayang nalunod siya sa musika at mabilis na bumalik sa kanyang gawain. Lumapit siya sa isang babaeng nag-aayos ng mga baso sa tray, malamang na kanyang ina. Nagpalitan sila ng isang mabilis na tingin at pagkatapos ay ipinagpatuloy ng dalaga ang trabaho na para bang walang nangyari. Ngunit para kay Karim, nagbago ang lahat. Hindi niya alam ang pangalan o pinagmulan ng dalaga, ngunit alam niya ang talento kapag nakita niya ito. At higit pa roon, alam niya kung kailan ang isang tao ay tunay na totoo, sa isang lugar na halos lahat ay peke. Walang pag-aatubili, nagsimula siyang maglakad patungo sa dulong sulok. Mula sa kabilang panig ng silid, napansin iyon ni Ricardo at napasimangot. Walang mahalaga roon, walang may saysay. Huminto si Karim ilang hakbang mula sa dalaga. Tumingala siya, nagulat, at agad na ibinaba ang tingin bilang paggalang. "Magandang gabi," sabi niya may kalmadong ngiti. "Paumanhin sa pag-abala, ngunit nakita kitang sumasayaw kanina." Lumaki ang kanyang mga mata, namula ang kanyang mga pisngi. "Ako po, pasensya na Ginoo, hindi ko po dapat." "Huwag kang mag-alala," marahang putol ni Karim. "Maganda ang galaw mo." Napatamim siya, sumulyap siya sa kanyang ina na ngayoy nanonood ng balisa sa kamuling tumingin kay Karim. Bago pa siya makasagot, may isang matalas na tinig ang sumingit. Sheikh Al-Rashid. Mabilis na lumapit si Ricardo. Nakangiti gaya ng dati, ngunit malamig ang kanyang mga mata. "Nakilala ninyo na pala si Samira. Dito siya nagtatrabaho kasama ang kanyang ina," sabi niya. Huminto sandali upang tingnan ang dalaga. "Samira, ang sheikh ay ang aming pinararangalan na panauhin. Sigurado akong may mga gawain ka pang kailangang asikasuhin, hindi ba?" Malinaw ang kahulugan, umalis ka, ngunit hindi gumalaw si Karim. Patuloy niyang tinitingnan si Samira, ganap na binabaliwala ang tahimik na utos ni Ricardo. "Nag-aaral ka ba ng sayaw?" tanong niya na para bang walang sinabi si Ricardo. Nag-alinlangan si Samira, kinakabahang sumulyap kay Ricardo, na ang nakapirming ngiti ay halos hindi na itago ang inis, at saka marahang sumagot. "Hindi po Ginoo, hindi po ako nag-aral. Basta gusto ko lang pong sumayaw." Napilitang tumawa ng maikli si Ricardo. Masipag po si Samira, Sheikh, ngunit wala siyang formal na pagsasanay. Walang klase, walang karanasan sa entablado. Libangan lang po iyon, hindi seryoso. Magalang ang mga salita, ngunit matalim ang nakatagong mensahe. Hindi siya karapat-dapat sa oras ninyo. Sandaling tumahimik si Karim, tiningnan niya si Samira, pagkatapos ay si Ricardo at saka siya nagsalita ng mga salitang nagpatahimik sa buong silid. Kung papayag siya, nais kong makipagsayaw sa kanya. Huminto ang mga usapan, nanlumo ang mga waiter, nakabitin sa ere ang mga tray. Maging ang musika ay tila humina. Lahat ng mata sa bulwagan ay napalingon sa hindi inaasahang tagpo sa sulok ng silid. Ang sheikh at ang anak ng kasambahay, namula ang mukha ni Ricardo. Pinanatili niya ang ngiti, ngunit mariin ang kapit niya sa baso, halos mabasag. "Sheikh, sigurado akong ikararangal iyon ni Samira." Ngunit siya'y nagtatrabaho at huminto siya, naghahanap ng salita. Maaaring hindi iyon
angkop. Bakit hindi? Tanong ni Karim, kalmado ang tinig, halos may inosenteng kasimplehan ng kanyang mukha. Ito ay isang pagdiriwang, may musika, at mas nais kong sumayaw kasama ang isang taong tunay na marunong gumalaw. Bumagsak ang kanyang mga salita sa silid na parang isang tahimik na pagsabog. Naunawaan ni Ricardo ang mensahe, malinaw na malinaw, wala ni isang tao sa silid. Kahit gaano kapino ang asal o kahusay ang pagkakasanay sa kilos, ang nakasayaw ng may kasing tapat at kasing lalim ng damdamin ng dalagang nakasimpleng uniforme. Nanatiling nakatayo si Samira tila nagyelo. Malakas ang tibok ng kanyang puso, halos sigurado siyang maririnig iyon ng buong silid. Tumingin siya sa kanyang ina, si Doña Teresa, na patuloy na nag-aayos ng mga baso. Nanginginig ang mga kamay. Sa mga mata ng kanyang ina, nakita ni Samira ang bigat ng pag-aalala. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang pumukaw ng pansin. Huwag kang magdulot ng gulo. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may iba pa, isang bagay na mahina ngunit totoo. Isang tahimik na kislap, isang tinging hindi nagsasabing hindi, kundi nagbibigay ng pahintulot. Huminga ng malalim si Samira, nanginginig. Humarap siya kay Ricardo. Ang nagyayelong ngiti nito ay tila hinahamon siyang tumanggi at tapusin na ang lahat. Sa paligid niya, tumigil ang mga panauhin sa kanilang ginagawa, tahimik na nagmamasid, pabulong ng nag-uusap. Pagkatapos ay tumingin siya kay Karim. Hindi ito nakangiti. Hindi siya sinusubukang ipahiya o gawing palabas ang sandali. Nakatayo lamang siya roon, naghihintay, may tiyaga at dignidad. Ako, tinatanggap ko, pabulong niyang sabi. Napakahina, halos walang nakarinig. Ngunit narinig iyon ni Karim, iniabot niya ang kanyang kamay. Mabilis na pinunasan ni Samira ang kanyang mga kamay sa apron, itinatago ang kaba at marahang inilagay ang mga iyon sa palad ni Karim. Magkasama silang naglakad patungo sa gitna ng silid. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya, nagmamasid, humuhusga, hindi sumasang-ayon. Nakatayo si Ricardo, mahigpit na nakatiklop ang mga braso, nakuyom ang panga, hindi maitago ang pagkainis. Nagsimula ang musika, isang marahan at marikit na waltz. Sa una nanigas si Samira, maingat at alanganin ang kanyang mga galaw. Takot na takot siyang magkamali, lumihis sa inaasahan o maging katatawanan sa harap ng napakaraming estranghero. Pagkatapos ay yumuko si Karim at marahang nagsalita para siya lamang ang makarinig. Huwag kang sumayaw para sa kanila, sumayaw ka gaya ng ginawa mo nang akala mo'y walang nanonood. At may nagbago. Huminga ng malalim si Samira, isang tunay na malalim na hinga. Hinayaan niyang muling punuin siya ng musika at sa kanyang mga sumunod na hakbang, nagsimulang matunaw ang takot. Hindi na siya ang natatakot na dalagang nasa ilalim ng mga mata ng lahat. Siya ay muli na namang ang batang babae sa sulok ng silid. Ang babaeng sumasayaw dahil tama ang pakiramdam. Malaya, magaan, totoo. Dumulas ang kanyang mga paa ng likas at madali. Walang ininsayong galaw, walang mahigpit na porma, ngunit may mas higit pa roon, damdamin. Nakipag-ugnay siya sa musika, sumabay sa ritmo nito at hinayaang tumugon ang kanyang katawan nang hindi nag-iisip ng labis. Agad iyong napansin ni Karim. Nakapagsayaw na siya kasama ang maraming babae, mga profesional na sinanay sa pinakamahusay na mga akademya. Ngunit kakaunti lamang ang may taglay ng kung ano ang nasa kay Samira. Ang bihirang kakayahang gawing magaan ang bawat galaw, gawing dalisay na damdamin ang pagsasayaw. Habang gumagalaw sila, masinsinang nagmasid si Karim. Ang paraan ng kanyang pagdama sa ritmo bago pa ito magbago, ang liksi at lambing ng kanyang mga braso. Ang paraan ng kanyang tindig, walang formal na pagsasanay, ngunit puno ng biyaya. Parang alam na ng kanyang katawan ang dapat gawin. Nagpatuloy ang musika at nanatiling tahimik ang buong silid.
Ngunit hindi dahil sa pagkailang, kundi dahil sa paghanga. Nang tumunog ang huling nota, dumilat si Samira. Sa isang maikling sandali, nakalimutan niya kung nasaan siya, kung sino siya dapat. Siya lamang iyon at ang musika, gaya ng nararapat. Dahan-dahang binitiwan ni Karim ang kanyang kamay at umatras ng isang hakbang. Salamat, sabi niya, mainit at taos puso ang tinig. Mayroon kang pambihirang kaloob. Hindi alam ni Samira kung ano ang isasagot. Wala pang sino man ang nagsalita sa kanya ng ganun dati. Na para bang mahalaga siya, na para bang hindi siya nakikita lamang bilang anino. Naisip mo na bang mag-aral ng sayaw? Tanong ni Karim. Na gawin itong landas ng iyong buhay? Mahina siyang natawa, isang tunog na may halong hindi paniniwala at lungkot. Hey, hindi po Ginoo. Hindi po yon para sa mga taong katulad ko. Palagi po akong nagtatrabaho. Palagi kong tinutulungan ang aking ina. Ang pagsasayaw ay isa lang pong pangarap. Ang mga pangarap ay maaaring maging totoo, marahan niyang sagot. Ngunit bago pa magpatuloy ang usapan, muling lumitaw si Ricardo. Shake, napakagandang sandali iyon, malakas at masyadong masaya ang kanyang tinig. Ngunit sa palagay ko'y kailangan nang bumalik ni Samira sa kanyang trabaho. Kailangan siya ng kanyang ina. Nakangiti siya, ngunit malinaw na iyon ay isang utos, hindi mungkahi. Ibinaba ni Samira ang ulo at nagsimulang lumayo. Ngunit pinigilan siya ni Karim sa isang salita. Samira, lumingon siya. Papayag ka bang makausap ako matapos ang pagtitipon? Malambing niyang tanong. Hindi rito, sa ibang oras. Namula ang mukha ni Ricardo. Hindi siya nagsalita, ngunit malinaw ang laman ng kanyang titig. Sandaling nag-alinlangan si Samira. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatayo sa sulok, tahimik na nagmamasid. Hindi mabasa ang ekspresyon. Pagkatapos ay humarap siyang muli kay Karim at marahang tumango. Opo, Ginoo. Napakainam, sagot ni Karim. May bahagyang ngiti. Bukas, kung gayon. Mabilis na sumingit si Ricardo, sinusubukang muling kontrolin ang sitwasyon. Sheikh, maaari ko po ba kayong makausap sandali? May mga mahalagang detalye sa negosyo na kailangan nating tapusin. Binigyan siya ni Karim ng isang neutral na tingin sa katumango at sumunod patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng silid. Habang sunod-sunod na binabanggit ni Ricardo ang mga numero at mga deadline, lumayo ang isip ni Karim. Naiwan ang kanyang mga iniisip sa sayaw na iyon. Sa dalagang iyon na, sa loob lamang ng ilang minuto, ay nagpakita ng mas maraming puso kaysa sa pinagsama-samang lahat ng iba pa. At may isa pa siyang napansin, habang kunwari nakikinig, nakita niyang palihim na sumisilip si Ricardo patungo sa sulok ng silid, kung saan muling tinutulungan ni Samira ang kanyang ina sa pagligpit ng mga baso. Hindi galit ang nakita niya, hindi rin hiya. Ang nakita ni Karim sa mga mata nito ay iba, kontrol. Sanay si Ricardo Perez na siya ang nagpapatakbo ng lahat. Hinihila ang bawat sinulid, pinamamahalaan ang bawat kinalabasan. At ngayong gabi, sa unang pagkakataon, may isang taong lumabas sa kanyang script. Lubha iyong bumagabag sa kanya. Magalang na tinapos ni Karim ang usapan. Ngunit sa kanyang isipan, may isang pasya ng nabuo. Hindi pa niya alam kung paano ito mangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak may nagbago. At si Ricardo Perez na sanay pagtakpan ang kayabangan ng alindog ay nakagawa ng isang napakamahal na pagkakamali. Isang pagkakamaling higit na mas magastos kaysa sa kaya niyang isipin. Tahimik na dumating ang sumunod na umaga sa maliit na tahanan ni Samira at Doña Teresa. Malayo sa mga kumikislap na mansyon na kanilang pinaglilingkuran, payak ang kanilang kapitbahayan. Ang kanilang bahay ay simple, ngunit malinis at puno ng pag-aaruga. Maayos ang lahat, bawat gamit ay nasa tamang lugar, bawat sulok ay inaalagaan ng may pagmamahal. Nakaupo si Samira sa mesa sa kusina, marahang hinahalo ang kanyang kape, ngunit hindi iniinom. Halos hindi siya nakatulog.
Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga larawan ng nagdaang gabi. Ang pagtitipon, ang mga matang nakatingin sa kanya, ang kamay ni Karim na inaabot siya, at ang mahigpit na ngiti ni Ricardo. Ang malamig na ngiting iyon na nagsasalita ng walang salita. Totoo bang makikipagkita ka sa kanya? Marahang tanong ni Doña Teresa, umuupo sa tapat niya. Tumingala si Samira, kilalang kilala siya ng kanyang ina. Nag-anyaya siya, Ma. Magiging mali kung hindi ako pupunta, sabi ni Samira. Mali? Dahan-dahang inulit ni Doña Teresa ang salita na para bang ninanamnam ito. Anak ko, ang mga lalaking may kapangyarihan ay hindi karaniwang humihiling na makipag-usap sa mga tulad natin dahil sa paggalang. Hindi siya tulad ni Ricardo, sagot ni Samira, at sa sandaling iyon, napagtanto niyang tunay niya itong pinaniniwalaan. Mabait siya. Iba ang pakiramdam niya. Napabuntong hininga ng mahaba si Doña Teresa. May pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit may isa pang bagay. Isang munting kislap ng pag-asa na hindi pa niya kayang bigkasin ng malakas. Mag-ingat ka lang, marahan niyang paalala. Hindi mundo natin ang mundo nila. Tumango si Samira. Walang sino man ang mas nakauunawa niyon kaysa sa kanya. Nang hapon ding iyon, eksaktong 3:00, nakatayo siya sa labas ng isang maliit at tahimik na kafe sa sentro ng bayan. Noong umagang iyon, ipinadala ni Karim ang lokasyon sa isang simple at magalang na mensahe. Walang ingrande, walang nakaakit ng pansin. Pagpasok niya, nandoon na siya. Nakaupo si Karim sa isang sulok na mesa, malayo sa mga bintana, payak ang kasuotan, walang mamahaling suit, walang marangyang relo. Isa lamang siyang lalaki, umiinom ng kape. Nang makita siya, tumayo ito at magalang na tumango, inaanyayahan siyang umupo. Salamat sa pagpunta, taos-puso niyang sabi. Naiisip kong marahil kakaiba ito para sa iyo. Kaunti po, amin ni Samira, maingat na umupo. Umorder si Karim ng kape para sa kanya at ilang sandali silang nanatiling tahimik. Ngunit hindi iyon ilang. Iyon ang uri ng katahimikan na pinaghahatian ng mga taong hindi kailangang punuin ang espasyo ng mga salitang walang saysay. May maaari ba akong itanong, panimula ni Karim? Opo, sagot ni Samira. Paano ka natutong sumayaw ng ganoon? Bahagya siyang nagkibit balikat. Hindi po talaga ako natuto, basta palagi na lang po akong sumasayaw. Sabi ni Mama, sumasayaw na raw ako bago pa ako matutong maglakad ng maayos. At hindi mo kailanman naisip na mag-aral, na seryosohin ito? Tumama ang tanong sa isang maselang bahagi ng kanyang damdamin, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Naisip ko po, oo, pero may bayad ang mga klase at palagi po kaming kailangang mamili, ang habulin ng mga pangarap o maglagay ng pagkain sa mesa. Sandali siyang huminto at palagi naming pinipili ang pagkain. Marahang tumango si Karim, hindi may awa, hindi may paghusga, kundi may pag-unawa. At ang pagtatrabaho mo kasama ang iyong ina, gaano na kayo katagal kay Ricardo Perez? Bumagsak ang pangalan sa pagitan nila na parang batong inihulog sa tahimik na tubig. Hinalo ni Samira ang kanyang kape bago sumagot, maingat ang tono. 3 taon na po ako, 5 taon na po si Mama. Nagsimula po ako matapos kong makatapos ng pag-aaral. At ano siya bilang amo? Maingat na tanong ni Karim. Nararamdaman ni Samira na may higit pa roon kaysa simpleng pag-uusisa. Para itong tanong na may layunin. Palagi po siyang nagbabayad sa oras. Sabi niya, tinitimbang ang bawat salita. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nang iinsulto. Pero, marahang udyok ni Karim, pero huminga siya ng malalim, hindi niya talaga kami nakikita. Sa wakas, lumabas ang mga salita. Para sa kanya, hindi kami nakikita hanggang sa may kailangan siya. Doon lang kami lumilitaw. Kapag tapos na, nawawala na naman kami. Naalala niya ang isang pangyayari ilang buwan na ang nakalipas.
Naglalakad siya sa pasilyo, may bitbit na kahon ng mga panlinis. Dumaan si Ricardo habang may kausap sa telepono. Huminto ito, tinapos ang tawag at tinanong siya, "Tapos na bang linisin ng nanay mo ang ikalawang palapag?" "Opo, Ginoo," sagot niya. Tumango si Ricardo at naglakad palayo. Walang tinginan, walang salamat, ni kahit simpleng pagbati. Sa sandaling iyon, hindi siya tao. Isa lamang siyang gawain, isang kasangkapan. Ikinuwento iyon ni Samira kay Karim. Nakinig siya nang hindi sumisingit at nang matapos siya, mahinahon itong sumagot. "Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa pagtitipon kagabi? Para tapusin ang kasunduan sa kanya," hula ni Samira. Eksakto, isang napakalaking kasunduan, malaking pera. Uminom siya ng kape. "Pero muntik na akong umalis bago pa man magsimula ang lahat. Alam mo ba kung bakit?" Umiling si Samira. "Dahil pakiramdam ko'y peke ang buong gabi. Bawat salita, bawat papuri, bawat tagay, lahat ay ensayado. Dinisenyo upang mapabilib ako, upang impluwensiyahan ang aking desisyon, at napakarami ko nang napuntahang silid na ganoon." Tumingin siya diretso kay Samira. Napakaraming silid na puno ng mga taong itinuturing ang iba na parang mga piyesa sa chess. Sandali siyang tumigil, saka nagdagdag, at pagkatapos nakita kita. Sumasayaw, hindi para sa sinuman, hindi para sa palakpak. Hindi mo nga alam na may nanonood. At dun ko napagtanto, mayroon kahit isang tao sa silid na iyon na totoo. Uminit ang pisngi ni Samira. Hindi siya sanay na makita sa ganitong paraan, na mapansin. Pagkatapos ng pagtitipon, patuloy ni Karim, sinubukan akong pilitin ni Ricardo na pirmahan agad ang kasunduan. Sabi niya, handa na raw ang lahat. Hindi niya nagustuhan nang humingi kayo ng oras, mahinang sabi ni Samira. Pinanatili niya ang ngiti, sagot ni Karim, pero hindi niya nagustuhan. Bumalik ang katahimikan sa pagitan nila, mas mabigat ngayon. Nararamdaman ni Samira na may mas malaking bagay na nabubuo. Hindi pa niya ito lubos na nauunawaan, ngunit ramdam niyang hinihila siya nito papalapit. "Maari po ba akong magtanong ngayon?" sabi niya. "Oo naman. Bakit ninyo po sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Bakit ninyo ako nakipagkita rito sa halip na makipagsara ng isa na namang kasunduang nagkakahalaga ng milyon-milyon?" Ngumiti si Karim, hindi ngiting may awa, kundi ngiting puno ng tunay na paggalang. Dahil sa paglipas ng mga taon, natutunan kong ang paraan ng pagtrato ng isang tao sa kapwa na wala namang maibibigay sa kanya ay mas nagsasabi kung sino talaga siya kaysa sa alinmang kontrata. Bahagya siyang yumuko pasulong. "Tinanggap ako ni Ricardo Perez nang bukas ang mga bisig, pero itinuring kanyang parang wala ka. At sapat na iyon upang malaman ko kung sino talaga siya." Naramdaman ni Samira ang pangingilabot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Wala pang sinuman ang nagpatunay sa kanyang nararamdaman, hindi ng ganito. "Wala pang nagsabi sa akin ng ganyan," amin niya. "Kung ganun po, hindi ninyo pipirmahan ang kasunduan." "Hindi pa ako gumagawa ng pinal na desisyon," tapat na sagot ni Karim, "ngunit sabihin na lang nating mas pinapanigan kong umatras. Hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi dahil hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong hindi marunong kumilala ng tunay na halaga." Inubos niya ang huling lagok ng kape at inabot ang kanyang pitaka. Bago tumayo, muli niya siyang tiningnan. "Mayroon kang kaloob, Samira, isang bihirang bagay, at hindi iyon dapat itinatago dahil lamang may nagpasya na hindi ka karapat-dapat bigyan ng pagkakataon." "Pero ano po ba ang magagawa ko?" tanong niya, lantad ang pagkadismaya sa kanyang tinig. "Wala po akong pera, wala po akong kilala, wala po akong anuman." "Mayroon ka ng iyong sarili," simple niyang sagot, "at iyon ay isa ng napakalakas na simula." Tumayo siya, nag-iwan ng ilang perang papel sa mesa.
at iniabot ang kanyang kamay. Isang tunay na kasiyahan ang makausap ka, Samira. Kinamayan niya si Karim, hindi pa rin tiyak kung ano ang dapat niyang isipin sa lahat ng nangyari. Ang kanyang isipan ay parang bagyong puno ng mga tanong at damdaming hindi niya lubos mapangalanan. Lumabas si Karim ng kafe at nawala sa dulo ng kalye. Naiwan si Samira, nakaupo mag-isa, nag-uunahan ng kanyang mga iniisip. May kakaiba sa hangin. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nagbago, ngunit sa kaibuturan niya, ramdam niya ito. Parang unang ihip ng hangin bago ang isang unos. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa makintab at mataas na gusaling opisina ni Ricardo Perez, may tumunog na telepono. Isa sa mga assistant ni Karim ang tumatawag upang humiling ng pagpapaliban sa pulong na sana'y magtatapos sa kasunduan. Humigpit ang pagkakahawak ni Ricardo sa telepono. Ramdam niya may mali at kahit walang nagsabi nito ng malakas, alam na niya kung bakit. Si Ricardo Perez ay isang lalaking itinayo ang mundo sa katumpakan, impluensya at kontrol. Ayaw niya ng mga sorpresa, ayaw niya ng mga nakabinbing bagay, at higit sa lahat, ayaw niya ng kawalan ng katiyakan. Ngunit iyon mismo ang nararamdaman niya ngayon. Natapos ang tawag, ngunit nanatili sa kanyang isipan ang mensahe mula sa grupo ni Karim. Humihiling ang sheikh ng ilang araw pa upang muling suriin ang lahat. Suriin ang alin? Perpekto ang kontrata, maingat na binuo, malinaw ang mga numero, kapakipakinabang sa magkabilang panig. Walang dapat pagdudahan. Maliban na lamang kung hindi na pala ito tungkol sa kontrata, sumikip ang panga ni Ricardo, maliban na lamang kung ito'y tungkol sa kanya. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, tinitigan ng lungsod, ang walang tigil na daloy ng trapiko, mga tao, negosyo, ambisyon. Palagi niyang iniisip ang sarili bilang hiwalay sa lahat ng iyon, nasa itaas. Ngunit ngayon, may isang bagay, may isang tao ang nakawala sa kanyang kontrol. At paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang isang larawan. Si Samira sumasayaw kasama ang sheikh sa gitna ng silid. Lahat ng mata ay nasa kanila. Lahat ng kontrol nawala. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang assistant, may dalang folder ng mga kontrata. Mr. Perez, handa na po ang lahat. Sa sandaling makumpirma ng sheikh ang bagong oras ng pulong, maaari na po tayong... Ilagay mo na lang sa mesa, putol ni Ricardo. Hindi man lang lumilingon. Nag-atubili ang assistant. Ayos lang po ba kayo, sir? Sabi ko, ilagay mo. Malamig niyang ulit. Maaari ka nang umalis. Nang muling mapuno ng katahimikan ng silid, kinuha niya ang telepono at tumawag. 2 beses lamang itong tumunog bago may sumagot. Doña Teresa, si Ricardo Perez ito. Kailangan ko kayo at ang inyong anak sa mansyon bukas. May mahalagang okasyon at dapat ay perpekto ang lahat. Maayos at kalmado ang sagot sa kabilang linya, gaya ng dati. Ibinalik niya ang telepono sa patungan at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, pinayagan ang sarili ng ngumiti ng bahagya. Kailangan niya ng linaw, kailangan niya muling makuha ang kontrol. At para doon, kailangan niyang malapit si Samira. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating sina Samira at ang kanyang ina sa mansyon. Lahat ay mukhang malinis at maayos, gaya ng dati. Ngunit nag-utos si Ricardo ng masusing inspeksyon ng buong ari-arian. May masamang pakiramdam si Samira, walang senyales ng isang tunay na okasyon, walang dumarating na panauhin, walang espesyal na paghahanda lampas sa karaniwan para lamang itong palabas. Nag-aayos siya ng mga bulaklak sa bulwagan ng entrada nang marinig niya ang mabagal na mga yapak sa likuran. Lumingon siya at nakita si Ricardo nakatayo roon. Ang mga kamay ay nasa bulsa, may kakaibang ekspresyon, isang pilit na pagtatangka ng init. Samira, maayos niyang sabi, maaari ba kitang makausap sandali? Tumalon ang kanyang puso, napalingon siya ngunit nasa itaas ang kanyang ina. Opo sir,
Pinangunahan siya ni Ricardo sa sala at pinaupo. Sumunod siya, naguguluhan, kailanman ay hindi pa siya nakaupo sa silid na iyon. Para iyon sa mga kliyente, hindi sa mga empleyado. Nais kong humingi ng paumanhin. Panimula niya, banayad at kontrolado ang tinig. Tungkol sa nangyari noong isang gabi, napagtanto kong nailagay kita sa isang alanganing sitwasyon. Nakurap si Samira, nagulat. Wala po talagang dapat ipagpaumanhin, sir. Ako po. Meron, putol niya sabay tango. Mahusay ang trabaho mo, gayon din ang iyong ina, at minsan nabibigong ipahayag yon. Nais kong malaman mo na pinahahalagahan ko ang ginagawa ninyong dalawa. Perpekto ang tono, ngunit ramdam ni Samira may mali para itong ensayado, masyadong pulido, parang isang script. Salamat po, marahan niyang sagot, hindi tiyak sa tunay niyang layunin. Ngumiti si Ricardo. Ang sheikh, si Ginoong Al-Rashid, nakipag-usap ka ba sa kanya matapos ang pagtitipon? At naroon na yon. Ang dahilan ng lahat ng ito, maingat na sumagot si Samira. Niyaya niya po akong magkape. Nag-usap po kami tungkol po sa pagsasayaw karamihan. At wala nang iba? Tanong ni Ricardo pilit na kaswal, ngunit matalim ang tingin. Wala po, sir. Iyon lang po. Hindi iyon ang buong katotohanan, ngunit iyon ang katotohanang pinili niyang ibigay. May isang bagay sa loob niya ang nagsabing hindi karapat-dapat si Ricardo sa buong kwento. Hindi sa pagkakataong ito. Pinagmasdan siya ni Ricardo ng matagal, tahimik, kalkulado. Pagkatapos ay sumandal siya sa upuan. Nauunawaan ko, naantala lamang kasi ang susunod naming pulong at naisip kong baka may nangyaring nakapagpag-alala sa kanya sa pagtitipon, masela ng negosyo. Kahit ang pinakamaliit na detalye ay maaaring magbago ng lahat. Tumango si Samira, nauunawaan niya ang tunay na mensahe. Hindi ito tungkol sa paghingi ng tawad, ito ay tungkol sa kontrol, sa pagtiyak na wala siyang naging sanhi ng pinsala. Hindi ko po alam, sir, hindi po niya napag-usapan ang negosyo sa akin. Muling tumingin si Ricardo saka tumayo. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho at Samira, huminto siya sa may pintuan. Kung sakaling makipag-ugnayan muli sa iyo ang sheikh, ikagagalak kong ipaalam mo iyon sa akin. Iisa lang naman ang ating koponan, hindi ba? Isang tanong na parang pakiusap, ngunit hindi iyon pakiusap. Isa iyong utos. Opo sir, kalmado niyang sagot. Ngunit sa loob niya may nagbago. Kinahapunan ding iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hi Samira, si Carlos ito mula sa grupo ni Sheikh Karim. Nais kanyang makausap muli, parehong lugar, bukas ng hapon. Mahalaga ito. Binasa niya ito ng isang beses, pagkatapos ay muli at muli. Palihim siyang lumingon na para bang maaari siyang makita ni Ricardo sa kanyang screen. Pagkatapos ay nag-type siya ng sagot. Opo, maaari po. Isinilid niya ang telepono sa kanyang bulsa at bumalik sa trabaho. Ngunit ang kanyang isip ay malayo na. Si Ricardo sinusubukang halukayin ang mga sagot. Si Karim muling umaabot, may isang bagay na umuusbong. Isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya, ngunit konektado sa kanya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman iyon ni Samira. May kapangyarihan siya, hindi ang uri ng kapangyarihang nagmumula sa yaman o titulo, kundi ang kapangyarihang pumili kung ano ang ibabahagi at kanino. Pumili kung aling katotohanan ang iingatan, pumili kung aling landas ang tatahakin. Kalaunan, habang nasa bus pauwi, marahang nagtanong ang kanyang ina, ano raw ang gusto niya? Alamin kung ano ang pinag-usapan namin ng sheikh. At sinabi mo ba? Tumingin si Samira sa bintana, pinapanood ang lungsod na mabilis na lumilipas. Hindi, mahina niyang sagot. Hindi ko sinabi. Hindi sumagot si Doña Teresa. Sa halip, inabot niya ang kamay ng kanyang anak at mahigpit itong hinawakan. Isang maliit, tahimik na kilos. Parang sinasabi, naniniwala ako sa iyo.
Kinamayan niya si Karim, hindi pa rin tiyak, patuloy na sinusubukang unawain kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos ay umalis si Karim sa kafe at naiwan si Samira mag-isa habang umiikot ang kanyang mga iniisip. May nagbago, ramdam niya iyon kahit hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin. Ngunit parang may kuryente sa hangin, tila may mahalagang bagay na nagsisimula pa lamang. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, sa isang marangyang opisina na puro salamin, nakaupo si Ricardo Perez sa kanyang mesa nang tumunog ang telepono. Isa iyon sa mga assistant ni Karim humihiling na ilipat ang schedule ng kanilang pulong, ang pulong na dapat sana'y magselyo sa pinal na kontrata. Maring hinawakan ni Ricardo ang telepono, hindi niya ito gusto kahit kaunti, at sa kaibuturan niya, alam niya kung bakit si Ricardo Perez ay isang lalaking nabubuhay sa kontrol. Itinayo niya ang kanyang imperyo sa maingat na mga galaw at tamang tiyempo. Kilala niya ang mga tao gaya ng pagkilala ng iba sa mga numero. Alam niya kung kailan dapat mambola, kung kailan dapat magpumilit, at kung kailan dapat mawala. Ngunit ngayon, sa kanyang perpektong inayos na opisina, mag-isa sa kanyang mga iniisip, may nararamdaman siyang hindi pamilyar. Pagdududa, umuulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan sa tawag, kailangan pa ng sheikh ng mas maraming oras upang suriin. Suriin ang nasa ayos ang lahat. Ang mga numero, ang mga legal na detalye, ang mga benepisyo, walang butas. Maliban na lamang kung wala na itong kinalaman sa kasunduan, mariin niyang kinuyom ang mga kamao. Maliban na lamang kung lahat ito ay may kinalaman sa kanya. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ng abalang lungsod. Dumaraan ang mga sasakyan. Nagmamadali ang mga tao sa bangketa. May mga kasunduang nabubuo sa mga gusaling katulad ng kanya sa buong skyline. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nauuna, hindi siya ang may kontrol, at ang larawang patuloy na gumugulo sa kanyang isip ay hindi isang bigong kontrata. Ito ay si Samira, sumasayaw kasama ang sheikh sa gitna ng ballroom. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang assistant, may dalang bungkos ng mga kontrata. Sir, handa na po ang lahat para sa pirma. Sa sandaling makumpirma ng sheikh ang petsa, ilagay mo na lang sa mesa, sabi ni Ricardo, hindi lumilingon. Nagatubili ang assistant. May problema po ba? Wala, may klinyang sagot. Maaari ka nang umalis. Muling nag-iisa, kinuha ni Ricardo ang telepono at tumawag muli. Mabilis itong sinagot. Doña Teresa, si Ricardo Perez ito. Kailangan ko kayo at ang inyong anak sa bahay bukas. May isang pagtitipon. Dapat perpekto ang lahat. Kalmado gaya ng dati ang sagot sa kabilang linya, ibinaba niya ang telepono. At pinahintulutan ang sarili ng isang maliit, kalkuladong ngiti. Ayaw niyang mangapa sa dilim. At upang maunawaan kung ano ang nangyayari, kailangan niyang mapalapit si Samira. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating sina Samira at ang kanyang ina sa mansyon. Gaya ng dati, malinis at maayos ang lahat. Ngunit may kakaiba, walang nakatakdang pagtitipon, walang mga bisita, walang espesyal na delivery, wala. Gayunman, nag-utos si Ricardo ng masusing inspeksyon ng bawat detalye. Nag-aayos si Samira ng mga bulaklak sa may entrada nang marinig niya ang mga yabag sa likuran. Lumingon siya. Nakatayo si Ricardo, ang mga kamay ay nasa bulsa, may kakaibang kalmadong ekspresyon sa mukha. Samira, sabi niya, mas banayad ang tono kaysa karaniwan. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Bumilis ang tibok ng puso niya. Napalingon siya, ngunit wala sa paligid ang kanyang ina. Opo, sir. Pinangunahan siya ni Ricardo papunta sa sala at itinuro ang sofa. Maingat siyang umupo. Hindi pa siya kailanman pinaupo sa silid na iyon. Nais kong humingi ng paumanhin. Maayos na panimula ni Ricardo. Tungkol sa nangyari noong isang gabi, napagtanto kong maaaring nailagay kita
sa isang alanganing sitwasyon. Nakurap si Samira, nagulat. Hindi po ninyo kailangang humingi ng paumanhin, sir. Ako po. Hindi kailangan ko, marahang putol niya. Masipag kayo ng iyong ina. At minsan, nabibigong kong kilalanin yon. Pero nakikita ko at pinahahalagahan ko. Perpekto ang kanyang mga salita, ngunit may mali. Pakiramdam ni Samira ay nanonood siya ng isang pagtatanghal. Bawat linya ay ensayado, bawat galaw ay planado. Salamat po, sir, maingat niyang sagot. Muling ngumiti si Ricardo. At ang Sheikh, nakipag-usap ka ba sa kanya matapos ang pagtitipon? Naroon na iyon. Ang tunay na dahilan, pinag-isipan ni Samira ang kanyang sagot. Niyaya niya po akong magkape. Nag-usap po kami tungkol sa pagsasayaw. At wala nang iba? Tanong ni Ricardo, pilit na kaswal, ngunit matalim ang mga mata. Wala po, sir. Iyon lang po. Isang kasinungalingan, ngunit kakaiba, pakiramdam niya'y may karapatan siya rito. May nagsabi sa kanyang loob na hindi karapat-dapat si Ricardo sa katotohanan. Pinagmasdan siya nito sa kamarahang sumandal. Nauunawaan ko na antala lamang kasi ang aming susunod na pulong at naisip kong baka may nangyaring hindi ka nais-nais. Sa negosyo, kahit ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magbago ng lahat. Nauunawaan niya, hindi ito paghingi ng tawad. Isa itong pagtatanong na nakabalat kayo. Hindi ko po alam, sir. Hindi po niya napag-usapan ang trabaho sa akin. Tinitigan siya ni Ricardo ng ilang segundo, saka tumayo. Mabuti, maaari ka nang bumalik sa iyong mga gawain. At Samira, huminto siya sa may pintuan. Kung sakaling makipag-ugnayan muli sa iyo ang Sheikh, inaasahan kong ipapaalam mo iyon sa akin. Tutal, isang koponan lang naman tayo, hindi ba? Hindi iyon tanong. Isa iyong babala. Opo, sir, sagot niya. Ngunit sa loob niya may nagbago. Kinahapunan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hi Samira, si Carlos ito mula sa grupo ni Sheikh Karim. Nais kaniyang makipagkita muli. Parehong lugar, bukas ng hapon. Mahalaga ito. 3 beses niyang binasa. Napalingon siya sa paligid, kalahating umaasang naroon si Ricardo at nakamasid. Pagkatapos ay nag-type siya, "Oo, maaari ako?" Isinilid niya ang telepono sa bulsa at bumalik sa trabaho. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo na. May nangyayari. Si Ricardo sinusubukang bawiin ang kontrol. Si Karim muling humihiling ng pagkikita. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Samira ang isang kapangyarihang hindi pa niya nararanasan. Hindi kapangyarihang mula sa yaman, hindi kapangyarihang mula sa katayuan, kundi ang kapangyarihang pumili, ang kapangyarihang manindigan. Maya-maya, habang pauwi sa bus kasama ang kanyang ina, marahang nagtanong si Doña Teresa, ano raw ang gusto niya? Alamin kung ano ang sinabi ko sa Sheikh, sagot ni Samira. At sinabi mo ba? Tumingin si Samira sa bintana ng bus habang dumaraan ang mga ilaw ng lungsod. Hindi, sabi niya. Hindi nagsalita ang kanyang ina. Sa halip, inabot niya ang kamay ng kanyang anak at marahang hinawakan. At sa simpleng kilos na iyon, nasabi niya ang lahat, naniniwala ako sa iyo. Mag-enjoy ka lang, marahang sabi ni Karim. Mag-aral ka, sumayaw ka. At kapag naging lahat ka na ng alam kong kaya mong maging, tandaan mong tulungan ang susunod na taong mangangailangan. Tumayo siya at nag-iwan ng ilang perang papel sa mesa upang bayaran ang kanilang kape. Babalik ako sa aking bansa bukas, pero mananatiling nakikipag-ugnayan ang aking koponan. Kung sakaling may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit. Tumayo rin si Samira, mahigpit pa ring hawak ang sobre na para bang maglalaho ito kapag binitiwan niya. Bisitahin po ba ninyo ang akademya? Tanong niya, may pag-aalinlangan. Gusto po ba ninyong makapanood ng klase minsan? Sandaling huminto si Karim, saka ngumiti. Oo,
Sa huling araw ko rito, gusto kitang makitang sumayaw muli, ngunit sa pagkakataong ito, nag-aaral, umuunlad at nagiging kung sino ka talagang nakatakdang maging. Nagpaalam sila sa pamamagitan ng isang pakikipagkamay. Ngunit hindi na ito formal. May nagbago. Hindi na lamang ito respeto sa pagitan nila. Ito ay kapwa pasasalamat. Lumabas si Samira ng kafe at nanatiling nakatayo sa bangketa. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang mga kamay. Ang takbo ng kanyang buhay ay biglang nagbago at hindi pa niya alam kung paano dadalhin ang bigat ng pagbabagong iyon. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong kailangan niyang makausap. "Ma?" Basag ang kanyang tinig. "May kailangan po akong sabihin sa inyo?" Sa kabilang panig ng lungsod, tumunog ang telepono sa opisina ni Ricardo Perez. Sinagot niya ito. Abogado ni Karim ang nasa linya. "Mr. Perez, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na napagpasyahan ni Sheikh Al-Rashid na hindi na ituloy ang kasunduan. Ipinapaabot niya ang kanyang pasasalamat sa inyong pagtanggap, ngunit pinili niyang hindi na magpatuloy." Biglang tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan, mariing hinawakan ang telepono. "Ano ang ibig ninyong sabihin na hindi na siya magpapatuloy, tapos na ang lahat?" "Nauunawaan ko po ang inyong pagkadismaya, ngunit pinal na po ang desisyon. Makakatanggap po kayo ng formal na liham." Naputol ang tawag at buong lakas na ibinagsak ni Ricardo ang telepono sa mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Perpekto ang lahat, ang mga numero, ang plano, ang presentasyon. Kung ganoon, ano ang nagkamali? At biglang sumagi sa kanyang isip ang isang alaala. Ang sayaw, ang dalaga, si Samira, sumikip ang kanyang mga mata. May sinabi siya, wala nang ibang paliwanag. Muling kinuha ni Ricardo ang telepono at tumawag. "Doña Teresa, si Mr. Perez ito. Kailangan ko kayo at ang inyong anak na pumunta agad dito sa bahay. Mahalaga ito." Sa kabilang linya, nakilala ni Doña Teresa ang tono. Hindi iyon pakiusap. "Opo sir, darating po kami sa loob ng 1 oras." Ibinaba niya ang telepono at muling humarap sa bintana. Milyon-milyon nawala. Isang kasunduang nawasak. Lahat dahil sa isang dalagang halos hindi niya napansin noon. Pero ngayon ay ibibigay niya rito ang buong pansin niya. At malalaman niya ng eksakto kung ano ang sinabi nito na sumira sa lahat. Dahan-dahang pumasok sina Samira at ang kanyang ina sa mansyon. Nakakabahala ang katahimikan sa loob. Walang mga tauhan, walang ingay, sila lamang. At isang mabigat na tensyong kumakapit sa mga dingding. "Manatili kang kalmado," bulong ni Doña Teresa, marahang pinipisil ang kamay ng kanyang anak. Ano man ang sabihin niya, manatili kang kalmado. Tumango si Samira, ngunit masikip ang kanyang dibdib. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya kung bakit sila naroon. Alam niyang nalaman na ni Ricardo. Bukas ang pinto ng opisina. Nasa likod ng mesa si Ricardo, magkatiklop ang mga kamay, malamig at hindi mabasa ang mukha. Nang makita sila, hindi siya bumati, hindi tumayo. Itinuro lamang niya ang mga upuan. "Maupo kayo." Sumunod sila. Inilagay ni Samira ang nanginginig niyang mga kamay sa kanyang kandungan. Tinitigan sila ni Ricardo ng ilang mahahabang segundo bago tuluyang nagsalita. Mababa ang kanyang tinig. Kontrolado. Ngunit may nag-aalab na galit sa ilalim nito. "Kinansela ni Sheikh Karim Al-Rashid ang aming kasunduan ngayong araw." Lumaki ang mga mata ni Doña Teresa. Hindi gumalaw si Samira, ngunit parang binuhol ang kanyang sikmura. "Sir, ako po," panimula ni Doña Teresa, ngunit itinaas ni Ricardo ang kamay. Milyon-milyong nawala. Taon ng pagpaplano, gumuho, at bigla walang babala. Yumuko siya pasulong, nakatuon ang titig kay Samira. "Alam mo ba kung bakit?" "Hindi po, sir," maingat niyang sagot. At sa teknikal na paraan, totoo yon. Hindi kailanman sinabi ni Karim ang dahilan sa eksaktong mga salitang iyon. Ngunit alam niya, "Hindi mo alam?"
Ulit ni Ricardo, puno ng panunuya ang tinig. Kakaiba, dahil ang huling nangyari bago niya ipagpaliban ang pulong ay ikaw. Sumayaw ka kasama niya at pagkatapos nalaman kong nakipagkita ka sa kanya 2 beses. Naramdaman ni Samira na parang naubos ang dugo sa kanyang muka. Alam niya, hindi hula, hindi suspetsa, alam niya, paano po ninyo, panimula niya, ngunit hindi siya pinatapos. Sa tingin mo ba'y hindi ako mapagmasid? Singhal niya. Sa tingin mo ba'y bulag ako na hindi ko makikita ang isang taong sinasabotahe ako mula sa loob? Walang sino mang nagsabotahe ng anuman, sabi ni Samira. Nanginginig ang tinig, ngunit matatag. Humiling siyang makipag-usap at sumagot ako. Pinag-usapan ninyo ang ano? Lumabas si Ricardo mula sa likod ng mesa, dahan-dahang umiikot. Sayaw, panahon, o ako? Nagatubili si Samira at sapat na yon. Alam ko na, sutsot niya, nagsinungaling ka, ipininta mo akong parang kontrabida. Hindi po ako nagsinungaling, mariin niyang sagot ngayon. Sinabi ko ang totoo. Ang totoo? Tumaas ang boses ni Ricardo habang huminto siya sa harap niya. Gusto mong pag-usapan ang katotohanan? Ang katotohanan, binigyan ko kayo ng trabaho, ng bahay, ng buhay. Binigyan ninyo kami ng trabaho. Sagot ni Samira, itinataas ang tingin at hinarap siya. Nagtrabaho kami ng mabuti at kinita namin ang ibinayad ninyo. Hindi iyon kawanggawa. Pinagtaksilan mo ako, sigaw niya. Inubos mo ang lahat sa akin. Ano bang ginawa ko sa iyo? Wala. Sagot niya, nanginginig na sa damdamin ng tinig. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho rito. Sinabi ko, yun lang. At ano ang sinabi mo, singhal ni Ricardo? Tumingin si Samira sa ibaba, saka muling tumingin, direkta sa kanyang mga mata. At sa wakas, sinabi ang katotohanan ng malakas. Sinabi kong hindi ninyo kami nakikita. Na para sa inyo, umiiral lang kami kapag may kailangan kayo. Na minsan, nasalubong ko kayo sa pasilyo, may bitbit akong kahon. Hindi kayo bumati. Hindi man lang tumingin. Tinanong lang ninyo kung tapos na bang maglinis ang nanay ko. At pagkatapos ay naglakad kayo palayo. Katahimikan. Bumigat ito sa silid. Ipinihit ni Doña Teresa ang kanyang mga mata. Nanigas si Ricardo. Namumula ang mukha sa galit at hindi makapaniwala. At iyon, patuloy ni Samira, may namumuong luha, ngunit matatag ang tinig, ay hindi kuwento. Katotohanan iyon, tinatrato ninyo kami na parang hindi nakikita. At nakita iyon ng Sheik. Hindi ko siya pinaniwala, kinumpirma ko lang ang naramdaman na niya. Umatras si Ricardo ng isang hakbang, pagkatapos ay tumigas ang kanyang mukha. Pareho kayong tanggal, mariin niyang sabi. Lumabas kayo sa bahay ko. Ngayon, mabilis na tumayo si Doña Teresa at hinawakan ang braso ni Samira. Mr. Perez, maawa po kayo, pakiusap niya. Hindi sinasadya ng anak ko, panimula ni Doña Teresa. Wala akong interes. Singhal ni Ricardo, pinutol siya. May 5 minuto kayo. Tiningnan siya ni Samira. Kahit ngayon, kahit nag-aalab sa galit, hindi pa rin niya makita. Hindi niya nauunawaan kung ano ang mali sa kanyang ginawa. Para sa kanya, ang problema ay hindi kung paano niya tinrato ang mga tao, kundi ang lakas ng loob ni Samira na magsalita. Sige, sabi ni Samira, kalmado ngunit matatag ang tinig. Nagulat maging ang kanyang ina, aalis na kami. Pero kailangan mo munang marinig ito. Samira, bulong ni Doña Teresa, sinusubukang pigilan siya. Ngunit nagpatuloy si Samira. Hindi umatras ang Sheik dahil sa akin. Kinansela niya ang kasunduan dahil sa inyo. Dahil nakita niya na ang isang lalaking hindi marunong gumalang sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Sandali siyang huminto at tama siya. Walang sinabi si Ricardo, nanginginig ang kanyang mga kamao. Lumabas kayo. Ngayon, walang imik, tumayo sila at umalis. Sa pasilyo mahigpit na hinawakan ni Doña Teresa ang braso ng kanyang anak. Ano na ang gagawin natin? Pabulong niyang tanong, lantad ang takot sa kanyang tinig.
Binuksan ni Samira ang kanyang bag at inilabas ang sobre, ang liham ng scholarship mula sa akademya. Magsisimula tayo muli, sabi niya. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit puno ng paninindigan ang kanyang mga mata. Mag-aaral ako ng sayaw. Maghahanap tayo ng ibang trabaho sa lugar kung saan itinuturing tayong tao. Tiningnan siya ng kanyang ina. May takot pa rin, ngunit mas nangingibabaw na ngayon ang pagmamalaki. Sigurado ka ba? Oo, sagot ni Samira. At sa unang pagkakataon, buong-buo niya itong pinanindigan. Tinipon nila ang kanilang mga gamit at lumabas ng mansyon. Hindi sila lumingon. Pagdating nila sa kalsada, may kakaibang damdaming bumalot kay Samira. Hindi ito tagumpay, hindi rin ito basta ginhawa, ito ay kalayaan. Kalayaan mula sa pagiging hindi na muling makita. Kinagabihan, mag-isang nakaupo si Ricardo Perez sa kanyang napakalaking mansyon. Malinis ang lahat, perpekto ang bawat detalye, ngunit ang espasyo sa paligid niya ay tila hungkag. Nawala ang milyon-milyon. Nawala ang isang mahalagang kasunduan at hindi pa rin niya nauunawaan kung bakit. Kinabukasan, tahimik na pumasok si Karim Al-Rashid sa Vivas Dance Academy. Wala siyang inanunsyo. Umupo lamang siya sa likuran ng silid obserbasyon sa likod ng salaming pader kung saan maaaring panoorin ng mga bisita ang mga klase. Nagsimula ang sesyon at pumasok siya. Si Samira, nakasimpleng uniforme sa sayaw, nakatali ang buhok, walang sapin ang mga paa, may bahagyang kaba sa kanyang mukha, ngunit higit doon may focus. Tumugtog ang musika, nagpakita ng galaw ang guro. Maingat na nanood si Samira. Pagkatapos ay sinubukan, nagkamali siya, sumubok muli. May nalaktawang hakbang, ngunit hindi siya huminto. At kahit sa mga pagkakamaling iyon, kahit habang natututo, nakita ni Karim iyon. Ang parehong liwanag na nakita niya noong gabing iyon sa ballroom. Ang parehong katotohanan. Hindi siya sumasayaw para sa perpeksyon. Sumasayaw siya na para bang doon talaga siya nabibilang. 20 minuto ring nanatili si Karim, tahimik. Ayaw niyang gambalain ang sandali. Nang siya'y tumayo upang umalis, napansin siya ng isa sa mga guro at lumapit. Sheikh Al-Rashid, isang karangalan po ang inyong pagbisita. Tumango si Karim, patuloy pa ring nakatingin kay Samira sa likod ng salamin. Ang karangalan ay akin, sagot niya. Pakiingatan ninyo siya. Ang ganong uri ng talento ay bihira. Opo sir, umalis si Karim sa akademya at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Malapit na ang kanyang lipad, pauwi sa kanyang bansa, sa kanyang trabaho, sa kanyang mundo. Ngunit may dala siyang isang bagay, isang larawan ng isang dalagang may lakas ng loob na pumasok sa pintuang bihirang bumukas para sa mga katulad niya. Pagkalipas ng 6 na buwan, itinali ni Samira ang kanyang buhok sa harap ng salamin sa locker room ng akademya. Hindi na banyaga ang uniforme, may bakas ng pagsisikap ang kanyang mga paa. Mas pulido, mas likas na ang kanyang mga galaw. Hindi na lang siya nagiging mananayaw, isa na siyang mananayaw. Pumasok si Instruktora Mary, may hawak na clipboard. Samira, may oras ka ba sandali? Lumundag ang kanyang puso, mas nagsumikap siya kaysa dati. Umaga sa maliit na tindahan, hapon sa klase, gabi sa ensayo. Isinakripisyo niya ang lahat, ngunit hindi niya kailanman naisip na sumuko. Opo, Propesora, ngumiti si Mary. May bagong proyekto ang Contemporary Dance Company ng Municipal Theater. Naghahanap sila ng mga mananayaw. Inirekomenda kita. Nanlaki ang mga mata ni Samira. Ako po, 6 na buwan pa lang po akong nagsasanay. 6 na buwang formal na pagsasanay, pagwawasto ni Mary. Ngunit habang buhay na kaluluwa. At hindi perpektong teknik ang hinahanap nila, kundi pagiging totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Samira. Mabilis niya itong pinunasan, marahang natawa. Pasensya na po, hindi ko lang maipaniwala. Maniwala ka, banayad na sabi ni Mary. Pinaghirapan mo ito. Kinahapunan sa bahay,
Naghahalo si Doña Teresa nang niluluto nang pumasok si Samira. Lumingon siya, nakita ang muka ng anak at agad niyang nalaman. Ano ang nangyari? Inirekomenda po ako para sa audition ng Municipal Theater Dance Company, sabi niya. Susubok po ako sa susunod na linggo. Nalaglag ang sandok sa sahig habang niyakap siya ng kanyang ina. Alam ko, bulong nito, palagi kong alam. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakaupo si Ricardo Perez sa kanyang opisina nakasimangot sa bunto ng mga resume. Isa na namang grupo ng empleyado ang umalis. Hindi siya makapanatili ng tao. Tumunog ang telepono, isang kasosyo sa negosyo. Ricardo, kailangan nating pag-usapan ang deal sa construction company. Nagdadalawang isip sila. Bakit? May mga alalahanin, mga bulong-bulungan tungkol sa pagtrato sa mga empleyado. Walang sinabi si Ricardo, ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa walang laman na opisina at inisip ang walang laman na mansyon, ngunit hindi niya alam kung paano magbabago pagkalipas ng 3 linggo. Nasa backstage si Samira sa Municipal Theater, malakas ang tibok ng puso. Nakapasa siya sa audition, hindi bilang bida, kundi bilang miyembro ng Corps de Ballet. Simula pa lamang ito, humina ang ilaw, tumugtog ang musika, at nang oras na niyang pumasok sa entablado, ipinikit ni Samira ang kanyang mga mata, huminga, at sumayaw, hindi para sa papuri, hindi para sa perpeksyon, kundi may parehong kaluluwang ginamit niya noon sa sulok ng ballroom. May katotohanan at naramdaman yon ng mga manonood nang tumunog ang huling nota na puno ng palakpakan ng bulwagan. Tumingin si Samira at nakita ang kanyang ina sa unang hanay. Umiiyak at nakangiti ng sabay. Pagkatapos ng palabas, habang nag-aayos si Samira ng kanyang mga gamit, may kumatok sa pinto ng dressing room. Pumasok ang isang tauhan ng teatro. Samira, may gustong makipagkita sa iyo. Bumukas ang pinto at naroon siya, si Karim Al-Rashid. Sheikh, pabulong niyang sabi, gulat na gulat. Nasa Brazil ako para sa negosyo, sabi niya, may mainit ng ngiti. Narinig ko ang tungkol sa iyong debut ngayong gabi. Lumapit siya. Ito ay higit pa sa aking inaasahan. Hindi makapagsalita si Samira, puno ang kanyang puso. Nagpatuloy si Karim. Magpatuloy ka sa pagsasayaw at balang araw baka pumunta ka sa aking bansa. Ikararangal kong tanggapin ka roon. Siguro po, sabi ni Samira, nakangiti sa gitna ng luha. Tumango siya, lumingon at umalis. Nanatiling nakatayo si Samira. 6 na buwan lamang ang nakalipas, siya'y hindi nakikita. Isa lamang kasambahay sa isang pagtitipong puno ng makapangyarihang tao. Ngunit may tumingin, may nakakita, at ang isang sandaling iyon ang nagbago ng lahat. Kinuha niya ang kanyang bag, naglakad sa mga pasilyo ng teatro at huminto sandali bago lumabas. Lumingon siya at tiningnan ang walang laman na entablado. Naalala niya ang musika, ang sandali, ang sayaw na walang sino mang dapat makakita. Noon, sumasayaw siya para sa sarili lamang. Ngayon, sumasayaw siya para sa mundo. Dahil sa huli, may mga taong nawawalan ng pinakamahahalagang pagkakataon. Hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil hindi nila natutunang tunay na makakita. Nagustuhan mo ba ang kwento ngayon? Ipaalam sa amin sa mga komento kung alin ang pinakanakaantig sa iyo. Mag-like upang maabot ng kwentong ito ang iba at huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pang makapangyarihang kwento ang paparating. Kita-kits sa susunod na video.